Hindi mo akalain ang lihim na itinago ng anak ko sa dilim ng gabi. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, naninirahan sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Isang gabi, habang mag-isa ako sa bahay, dahil ang asawa ko ay nasa trabaho sa Maynila ng ilang linggo, isang pangyayari ang kumulo sa aking mundo. Nasira ang katahimikan nang bigla na lang pumasok sa kwarto ko ang anak namin na si Isagani, 18 taong gulang, dala ang isang lihim na halos sumabog sa aking dibdib. Sa mga araw na iyon, ramdam ko ang lungkot at kalungkutan sa aming bahay. Ang asawa ko, si Leo, ay madalas nawala dahil sa trabaho sa syudad, kaya ako at si Isagani lang ang nag-iisa sa aming munting tahanan sa Lian. Hindi ko inasahan na ang gabing iyon ay magiging simula ng isang kwento na babaguhin ang lahat sa aming buhay. Sa pagpasok ni Isagani sa kwarto, may dala siyang bigat sa puso na hindi niya masabi ng diretsyo. Naramdaman ko ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata, at sa kanyang mga salita na unti-unting bumukas ang isang lihim na matagal na niyang tinatago. Hindi ko alam kung paano haharapin ang aking narinig, at ang bawat sandali ay puno ng tensyon, pag-aalinlangan at takot sa pagbabago. Sa gabing iyon, habang nakayakap ko si Isagani sa aking kama, hindi ko maiwasang isipin kung paano namin malalampasan ang unos na iyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang buhay namin ay hindi na magiging katulad ng dati. Pakinggan ang susunod na bahagi ng aking kwento dahil dito lamang nagsisimula ang lahat. Ang gabing iyon ay nagsimula ng parang ordinaryo lang sa aming bahay sa Lian. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam habang ang lamig ng hangin mula sa electric fan ay nagpapalambot sa aking balat. Mag-isa ako sa kwarto dahil si Leo, ang asawa ko, ay nasa Maynila para sa isang mahahalagang trabaho. Mahigit 2 linggo na siyang wala, kaya ramdam ko ang lungkot at katahimikan na nagmumulto sa bawat sulok ng bahay. Ang tanging kasama ko lang ay ang aking sariling refleksyon sa salamin, na parang isang estranghero sa sariling mundo. Habang pinipilit kong kalimutan ang aking kalungkutan, narinig ko ang marahang pag-ungo ng pinto ng kwarto. Dahan-dahan itong bumukas, at doon ko nakita si Isagani, ang anak namin na 18 taong gulang, na tila may dalang mabigat na pasanin. Nakayakap siya ng mahigpit sa pintuan, parang natatakot na mahulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng konti. Mama, ang boses niya ay halos isang bulong lamang. Alam kong may kakaibang nangyayari, kaya agad akong tumayo sa kama, nilapitan siya, at tinanong, "Anak, anong problema mo, mahal?" Tahimik siya, tila nahihirapang umimik, ngunit sa wakas ay unti-unting pumasok sa loob ng kwarto. Hindi ako makatulog, ang sagot niya habang nakayuko ang ulo. Pinahiram ko ang aking kama at hinimok siyang umupo sa tabi ko. Nakayuko siya, ang mga kamay ay naglalaro sa kanyang mga tuhod, at ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Isagani, anak, alam mong pwede mong sabihin sa akin ang lahat ng bagay, di ba? Malumanay kong sabi upang bigyan siya ng lakas ng loob. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang kanyang katawan habang pinag-iisipang ilahad ang nararamdaman. Hindi ko pa alam kung anong klaseng lihim ang haharapin ko, ngunit sa bawat sandali, tila lumalalim ang bigat sa kanyang dibdib. Ang gabing iyon ay puno ng pag-asa at takot, isang gabing magbabago ng lahat sa aming buhay. Habang siya ay nagkukwento, unti-unting bumukas ang pinto ng isang kwento na hindi ko inasahan na maririnig mula sa anak ko. Ngunit handa akong makinig, kahit pa ito'y magdulot ng gulo sa aming tahimik na buhay. Ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Habang nagkukwento si Isagani, unti-unti kong naipon ang lakas ng loob na makinig sa mga salitang bumabagabag sa kanyang puso. Hindi naging madali para sa kanya na ilahad ang kanyang nararamdaman, lalo na dahil alam kong bilang isang ina, dapat ko siyang gabayan at protektahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot, at ramdam ko ang bigat ng kanyang dinadala. Sabi mo, iba ang pakiramdam mo ngayon, di ba? Tanong ko, sinisikap na maging kalmado at maunawain. Tumango siya ng dahan-dahan, at saka siya tumingin sa akin ng diretsyo, parang may gustong ipagtapat na lihim na matagal niyang itinatago. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag, Mama. Parang may nagbabago sa akin, sa puso ko, sa isip ko. Hindi ito yung karaniwang pagkagusto sa isang tao, wika niya, at ramdam ko ang pag-aalangan sa kanyang tinig. Nakangiti ako sa loob ko, iniisip na baka naman ito ay simpleng pagkahulog ng loob sa isang babae sa paaralan. Bakit, anak, may nililigawan ka ba? Tanong ko,
pilit na nagpapakita ng isang ina na handang umunawa. Ngunit tumanggi siya ng mabilis, na para bang may mas malalim pa sa kanyang sinasabi. Hindi, Mama. Hindi ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa iyo, sabi niya, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang mga salitang iyon ay tila sumabog sa aking isipan. Isagani, ano ang ibig mong sabihin, tanong ko, nanginginig ang boses. Lumakad siya pabalik-balik sa kwarto na parang nawawala, at sa kanya sinabi, hindi ko ito pinili, pero hindi ko rin kayang pigilan. Mahal kita, Mama. Hindi tulad ng pag-ibig na inaasahan ng iba, ito ay isang bagay na hindi ko maintindihan, pero tunay ito. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, parang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ang pag-ibig ng anak ko sa akin ay isang bagay na walang inaasahan, isang lihim na bumalot sa aming tahanan sa Batangas. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin sa puso ko ang pagmamahal sa kanya bilang isang ina at ang pangakong hindi ko siya pababayaan. Hindi ko matanggap agad ang sinabi ni Isagani. Tumigil siya sa paglalakad, tumingin sa akin ng buong tapang, habang ang mga mata niya ay kumikislap ng luha. Mama, alam kong mali ito sa paningin ng iba, pero hindi ko kayang itago pa. Hindi ito simpleng pagkagusto lang. Ito ay pag-ibig sa iyo, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at katotohanan. Para akong naipit sa pagitan ng pagkagulat at pag-aalala. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ramdam ang bigat ng bawat salita na kanyang binibitawan. Anak, ang nararamdaman mo ay napakakomplikado. Pero bilang ina mo, kailangan kong maging matatag, sinabi ko, pilit pinipigil ang luha na gumagapang sa aking mga mata. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ito karaniwang pag-ibig, Isagani. Iba ito at alam kong mahirap para sa iyo. Pero mahal kita bilang anak ko at hindi iyon kailanman magbabago. Napabuntong hininga siya at tumango ng dahan-dahan. Sinubukan ko ng labanan ito, Mama. Sinubukan kong kalimutan pero lumalabas ito araw-araw sa puso ko. Hindi ko alam kung paano to haharapin. Hindi ko maiwasang maramdaman ang isang kakaibang pagsakit sa dibdib habang pinagmamasdan ko ang anak na dati kasama ko lamang sa mga simpleng saya ng buhay. Ngayon ay may dalang lihim na mabigat. Anak, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Hindi ka nag-iisa, sabi ko, habang pinipilit kong maging matatag para sa kanya. Pero kailangan nating alamin kung paano natin haharapin ang mga susunod na hakbang nang hindi nasasaktan ang isa't isa. Nang gabing iyon, habang magkatabi kami sa kama, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang aming relasyon ay naipit sa gitna ng isang lihim na hindi namin inaasahan, at ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa na malalampasan namin ito. Ang kwento ng aming pamilya ay unti-unting nagbabago, at ako, bilang ina, ay kailangang maging matatag sa harap ng unos. Sa sumunod na mga araw, ramdam ko ang bigat ng nangyari sa amin ni Isagani. Parang may makapal na ulap na bumalot sa aming bahay salian, at kahit anong gawin namin ay hindi namin matakasan ang tensyon na bumabalot sa bawat sulok. Sinubukan kong maging normal na tila walang nangyari pero ramdam ko ang distansya na unti-unting lumalago sa pagitan namin. Si Isagani ay naging tahimik, madalas magsara ng pinto ng kanyang kwarto, at palaging lumalabas upang maglakad-lakad sa labas ng bahay, tila naghahanap ng sagot sa kanyang mga iniisip. Sa bawat pag-ikot niya sa bakuran, naiisip ko na ang kanyang puso ay nagdurusa, at hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan sa kusina, bigla siyang pumasok. Mama, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, at ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. Opo, anak. Ano ang gusto mong pag-usapan? Sagot ko habang nilalagay ang mga sangkap sa kalan. Lumapit siya at umupo sa tabi ko, hawak ang mga kamay ko na parang nangangailangan ng lakas. Alam kong mahirap ang mga nangyari, pero gusto kong maintindihan mo na mas pinipili kong manatili kang nanay ko, kaysa mawala ka sa buhay ko, sabi niya nang mailuha sa mga mata. Napaluha rin ako sa kanyang mga salita. Isagani, mahal na mahal kita bilang anak ko. Hindi kita kailanman papabayaan. Pero kailangan nating maging matatag at maghanap ng paraan para malampasan ito nang hindi nasasaktan ang isa't isa, tugon ko habang pinipisil ang kanyang kamay ng mahigpit. Mula noon, nagsimula kaming mag-usap ng mas bukas at tapat.
Bagamat mahirap, sinusubukan naming unawain ang bawat isa at harapin ang aming mga damdamin ng may paggalang. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming kwento ay hindi pa tapos, may mga lihim pang nakatago, mga damdaming hindi pa ganap na nailalabas, at mga pangyayaring magpapabago sa aming buhay magpakailanman. Hindi ko inasahan na ang gabing iyon ay mag-iiwan ng matinding bakas sa aking puso. Habang nag-uusap kami ni Isagani sa kusina, ang mga salita niya ay tila mga punyal na dahan-dahang sumaksak sa aking dibdib. Hindi ko mawari kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Ang anak ko, na dapat ay aking sandigan, ay nagtatapat ng isang lihim na kung minsan ay parang isang sumpa. Habang pinagmamasdan ko siya, ramdam ko ang halong takot at kalungkutan sa kanyang mga mata. Paano ba natin ito ayusin, anak? Tanong ko, halos pabulong. Hindi ko gustong masaktan ka, pero hindi ko rin alam kung paano natin haharapin ito nang hindi tayo nagkakasakit. Napailing siya ng malalim at tumango. Alam kong mali ito sa paningin ng karamihan, pero hindi ko kayang itago pa. Ang tanging gusto ko lang ay tanggapin mo ako, Mama, at sana matulungan mo akong maintindihan ang sarili ko. Naramdaman ko ang isang kakaibang pag-igting sa pagitan namin, isang kombinasyon ng takot, pag-asa, at pagmamahal na naglalaban sa puso ko. Alam kong hindi ito simpleng problema na malulutas ng madalian. Kailangan naming magtiyaga, mag-usap ng bukas, at unawain ang mga damdamin na matagal nang nakalilimot sa madilim na sulok ng aming mga puso. Sa paglipas ng mga araw, nahirapan akong balansehin ang pagiging ina at ang matinding emosyon na bumabalot sa akin. Naiisip ko kung paano ko mapoprotektahan si Isagani, kung paano namin mapapanatili ang aming pamilya, at kung paano ko haharapin ang sarili kong damdamin na unti-unting lumalabas. Minsan, habang nag-iisa ako sa sala, naisip ko na may mga bagay na hindi kailanman pwedeng sabihin ng lantaran, ngunit may mga damdaming kailangang ipaglaban. At sa gitna ng kaguluhang ito, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, paano ba talaga magtatapos ang kwento namin? Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay at ang buwan ay nagliliwanag sa labas ng bintana, biglang bumaliktad ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aming sitwasyon. Habang nagkukwento si Isagani, napansin ko ang kakaibang pagkislap sa kanyang mga mata, hindi ito ang dati kong kilala, may halong takot at determinasyon. Mama, sabi niya nang may kakaibang tinig, may isang bagay pa akong kailangang sabihin sa iyo. Hindi lang ako ang nagdadala ng lihim na ito. Tila tumigil ang hangin sa paligid namin. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya hinawakan ko ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Ano iyon, anak? Sabihin mo sa akin. Tumango siya, at dahan-dahan niyang ibinahagi ang isang hindi ko inaasahang katotohanan. May iba pa siyang taong pinagkatiwalaan, isang taong may parehong nararamdaman, isang kaibigan mula sa paaralan na matagal na niyang tinatago sa akin. Hindi ito basta pagkakaibigan, ito ay isang lihim na naglalagablab sa kanilang dalawa, na tila ba isang apoy na handang sumabog. Hindi ko maipaliwanag ang mga emosyon na dumaloy sa akin, shock, pagkabigla, at higit sa lahat, ang takot sa kung ano ang mangyayari sa aming pamilya. Hindi ko inasahan na ang kwento ni Isagani ay may ganitong komplikadong bahagi, na may ibang tao nakasali sa lihim na ito. Habang pinapakinggan ko siya, napagtanto ko na ang lahat ng mga pangyayari ay mas malalim kaysa sa akala ko. Ang aming buhay ay unti-unting nagiging isang palaisipan na kailangang lutasin, isang misteryo na naglalaman ng mga damdaming hindi namin kayang itago. Sa gabing iyon, ang katahimikan ng aming bahay ay napalitan ng mabigat na mga salita at damdamin na nagbukas ng panibagong kabanata sa aming kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin ako handa sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos ng matinding pagbubunyag ni Isagani, ramdam ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Hindi ko akalaing may iba pang lihim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Sa unang tingin, ang kaibigang iyon ay tila ordinaryo lang, pero nang ipaliwanag niya ang lalim ng kanilang relasyon, parang nabalot kami ng bagyong hindi namin inaasahan. Si Rico, bulong ni Isagani habang hawak ang aking kamay, ang taong ito ang unang nakakaintindi sa akin ng tunay. Siya rin ang kasama ko sa mga oras na hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maitatanggi ang pag-aalala na sumalubong sa akin. Sino ba si Rico? Paano niya nagawang maging bahagi ng ganitong komplikadong kwento? At higit sa lahat, ano ang kahihinatnan ng lahat ng ito para sa amin? Habang siya ay nagkukwento,
unti-unti kong naisip na ang aming pamilya ay hindi lang basta nahaharap sa isang lihim, kundi sa isang buong mundo ng mga damdamin at relasyon na kailangang harapin ng may bukas na puso at matibay na loob. Anak, hindi ito madali para sa atin. Pero kailangan nating maging matatag at maghanap ng paraan para mapanatili ang ating pamilya, sabi ko, pinipilit na kontrolin ang emosyon ko. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Ngunit sa kabila ng aking mga salita, alam kong sa loob-loob ko ay may takot na hindi kayang itago. Ang kwento ni Isagani at Rico ay isang komplikadong tela ng pag-ibig at pagkakaibigan na maaaring magdala ng liwanag o dilim sa aming buhay. Sa gabing iyon, habang naglalakad ako sa bakuran, iniisip ko kung paano namin haharapin ang bagong hamon na ito. Ang aming kwento ay patuloy na nagbabago, at sa bawat hakbang, may mga tanong na kailangang sagutin, mga tanong na maaaring magbukas ng pintuan sa isang masalimuot na kapalaran. Habang lumalalim ang gabi sa aming maliit na bahay sa Lian, ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Isagani na bumabalot sa aking isipan. Ang aming kwento ay parang isang apoy na unti-unting lumalakas, hindi na namin kayang pigilan o itago ang apoy na iyon. Ang bawat sandali ay nagiging mas matindi, mas komplikado, at mas mapanganib. Hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ni Rico, ang kaibigan na nagdala ng panibagong liwanag at dilim sa buhay ng anak ko. Sila ay magkasama, naglalakad sa isang landas na hindi ko lubos maintindihan, at ako'y natatabunan ng takot at pangamba. Paano ko mapoprotektahan si Isagani? Paano ko haharapin ang aking sariling damdamin na unti-unting bumabalot sa akin, pagmamahal, pagkalito, at takot na mawala siya? Ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting nauwi sa malamig na katahimikan. Kahit na magkatabi kami sa iisang kwarto, may pader na nakatayo sa pagitan namin, isang pader na gawa sa mga hindi nasabi, mga lihim, at mga damdamin na hindi pa handang ilahad. Sa gabi ng aming pag-uusap, naramdaman ko na ang lahat ay nasa bingit ng pagsabog. Ang aming relasyon ay parang isang bomba na kailangang bumagsak sa tamang oras. Ang mga damdamin ni Isagani ay naglalaban-laban sa loob ng kanyang puso, at ako naman ay naglalaban sa sarili kong mga pangamba at pag-asa. Pakiramdam ko ay nasa gitna kami ng isang bagyong hindi namin maiiwasan. Ang kwento namin ay hindi na lang basta lihim o tago-tago. Ito ay isang apoy na sumisiklab, isang laban na kailangan naming harapin, at isang misteryo na kailangang lutasin bago tuluyang masira ang lahat. Sa puntong ito, tanong ko sa sarili ko, ano ba talaga ang magiging wakas ng kwento namin? At handa ba akong harapin ang mga lihim na magpapabago sa aming buhay magpakailanman? Hindi ko inakala na darating ang araw na ang buhay namin ni Isagani ay magbabago ng ganito kalalim at kakatwa. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang alon ng emosyon na pumapailan lang sa loob ko, pagkagulat, pagkalito, takot, at higit sa lahat, isang lihim na pagmamahal na pilit kong tinatanggap. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng tahimik na pag-iwas at mga hindi nasabi, nagtagpo ang aming mga mata sa sala. Ang kanyang tingin ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan, habang ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng pagiging ina at pagiging isang taong naghahangad. Marikit, sabi niya, malumanay pero puno ng lakas, hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko. Gusto kong maging totoo sa'yo, kahit paano pa man ang sabihin ng mundo. Huminga ako ng malalim, pinipilit kontrolin ang sarili. Alam kong ang desisyong ito ay magpapabago sa lahat ng bagay. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na matagal nang naghintay na maramdaman ang ganoong kalalim na koneksyon. Isagani, sagot ko, habang inaabot ang kanyang kamay, hindi ito madali para sa atin. Pero kahit ano paman ang mangyari, mahal kita bilang anak ko, at marahil higit pa dyan. Sa gabing iyon, naglakbay kami sa isang landas na hindi inaasahan, puno ng mga pangako, takot at lihim. Ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang sandali ng katotohanan at pag-ibig na hindi namin kayang baliwalain. Ngunit bago pa man kami tuluyang maglakbay sa bagong yugto ng aming buhay, may isang malalim na tanong ang bumabalot sa akin, paano namin haharapin ang mundo sa labas ng aming tahimik na bayan? At sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim pa rin na naghihintay na mabunyag, isang misteryo na maaaring magbukas ng bagong kabanata sa aming kwento. Ang aming buhay ay puno ng lihim, pag-ibig, at mga tanong na walang kasiguraduhan. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, alam kong ito ay simula pa lamang ng isang masalimuot at di malilimutang kwento.